Okay, update tayo sa BTC. So, nagda-drop down tayo, no? Nag-drawing ako ng rising wedge dito of some sort. Na pwede natin masabi na parang some sort of flag pattern. Na ganito, no? Meron tayong flag dito. So, ito basically, ito, no? Yan, tsaka ito. Yan. So, meron tayong ascending triangle din na mukhang hindi siya ganong ka-valid kasi meron tayong mga wick up dito. Yan, makikita natin yung mga wick up. Yan dito, no? Pero possible naman maging ascending triangle, pero yun nga, imbis na nag-breakout tayo, nag-breakdown tayo sa ngayon, no? So dito meron tayong flag pattern na possible, or baka basically ano lang to, rising wedge lang to, na nag-breakdown tayo. So papakita ko lang yung ano yung technical target nito mula dito sa breakdown papunta dun sa ito basically yan, yan. So mula dito sa breakdown papunta dito sa ilalim, no? Sakong-sako to. So, meron din tayong pinag-usapan dito na may potential fifth wave ang galaw na to, no? So, kung bibilangin natin to, meron tayong maliit na 5 wave counts dito. Meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4. Yung 4 medyo hindi ko gusto, medyo mahaba, pero mukhang nagkaroon tayo ng lower low dito, which is nag-indicate na meron tayong 5 wave counts of some sort. So, kung titignan natin in fibs to, meron tayong third wave, dapat 1.618 yan, no? So, titignan natin, perfect naman siya sa 1.618, pasok siya, no? So fourth wave naman, ang target niyan 382, no? Nagdadalawang isip tayo dito sa part na to, or at least ako, kung maganda ba yung short ko dito or hindi, pero parang delikado kasi dapat madala sa target ng fourth wave 382. So titignan natin, wala sa number 2, ito, papunta dito sa number 3, makikita natin kung saan tayo nag-reject at doon tayo nag-start mag-dump ng matindi, doon sa 382. Okay? So, pasok sa impulsive theory. So, ito, may short ako dito last time. At nabingwit ako dito sa mga to, no? At nag-re-enter ako banda dito sa 43,300. Okay? So, ang next natin, ano ang target ng fifth wave? Ang target ng fifth wave, 1.272 hanggang 1.618. Titingnan natin sa third wave hanggang fourth wave. Nag-reach tayo ng 1.272. Exactly to, no? Exactly to, no? Dito. 1.236, 1.272. Nag-close above tayo dito. So, ang susunod na possible move ngayon ni BTC. So may short ako dito, no. Nag-take profit na ako sa 41,200 o 100 ba 'yun? Nakalimutan ko na. Pero mga banda dito, ayan, banda dito sa part na to, nag-take profit na ako. So anong rason ba ako nag-take profit dito? Kasi nasa fourth wave, fifth wave area tayo. Basically after ng 5 wave counts, after ng 5 waves na to, kailangan magkaroon to ng some sort of corrective move. Okay? So, tama kayang 5 waves to, 5th wave to, titignan natin sa 1 hour saglit. So, mukha tong 3 waves sa ngayon. Pero kung titignan natin to sa impulse wave theory, meron dapat tayong some sort of 5 waves dapat dito. Tignan natin. Meron tayong, ito, no, ang problema dito, mukha tong 3 waves. Okay? Mukha tong 3 waves. So, ang sinasabi ni impulse wave theory, dito pa lang ang basically yung maliit na wave, no, na 1, 2, 3, at ito mayroon tayong possible 4 at 5 na lower low pa, no, dito sa mga area to. Meron akong long dito sa part na to, no? So tagal kong hindi nasabi yung long na word, meron akong long dito sa part na to, pero medyo ayun ulit, andun ulit tayo sa dilemma na yon, na yung dito nag-short ako, tama bang dito na ang fourth wave, no? Dito naman sa part na to, tama bang dito na ang fifth wave? Okay? So possible na dito pa ang dito pa ang fifth wave, possible na maglo-lower low nang napakaliit na lang. Okay? May possibility pang ganun. Or pwede rin pwede, hindi natin sure kung ano gagawin ng market, pero sa impulsive theory may sinasabi na may possibility pa mag fifth wave. Pero sa natin, sa bigger measurement natin, so control Z natin saglit, ang bigger measurement natin, na-reach na natin ang minimum target ng fifth wave, which is itong 1.272, no? Makita natin nagko-close above tayo, no? Nag-wick down, close above. Pero yung sinasabi ko, no, meron pa tayong possible chance na mag-dump pa dito sa mga part na to para sa mas maliit pang push to the downside sa mga area na to, at yung isa sa mga target ng fifth wave ay 1.618. Okay? Makikita rin natin dyan sa area na to, ito yung mga matitinding, basically ito yung ito yung swing low nito, no? Swing low nito. Okay? So,
exactly doon kung pwede tayo mag-dump pa bago tayo mag-push to the upside. So, yung trading idea natin last time na siguro mga bandang 4,500 area yung long opportunity. Pasok naman tayo, no? Hindi naman siya exactly doon pero nasa 660, 660 itong area to. Nakapag-long ako sa 4750 area. Mga banda dito, no? Banda dito. Yung nakita kong nag-bounce na tayo dito, nag-wick down, nag-long ako dito, no? So, nag-push up na siya afterwards. Pero, ayun nga, hindi natin sure kung tapos na tong fifth wave. Hindi natin sure kung tapos na to, baka dito pa. So, paano natin malalaman yung possibility na tapos na? Tignan natin sa shorter time frame. Punta tayo ng 1 hour. 1 hour, then ang sabi sa Fibs, no, third wave pa lang raw to. So, tignan natin sa volume. Taga lang, dumi ng chart, no? Alisin mo natin to. Alisin na rin natin siguro to kasi tapos na to. Yan. Tignan natin sa volume. Mukha tong mukha tong third wave, no? Mukha tong third wave. So, medyo delikado yung long ko dito sa 4750 area. Medyo delikado. Okay? So, doon ulit tayo sa scenario na ito na ba yung fourth wave na to? Parang delikado na naman yung short ko dito, no? Nag-push up pa nga. Dito naman mukhang delikado yung long ko dito kasi mukhang hindi pa tapos to. Pwede pang mag-dump papunta dito sa mga area to bago mag-push up, no? So, ganun madalas yung mga liquidity grabs, no? Maraming makukuha ang liquidity yan. Meron tayo dito, meron tayo. Actually, nakuha na to. Kaya tayo nagkakaroon ng some sort of reaction to the upside. Makita natin, nag-close above ba tayo? Ano pala to? Nag-close below, close above, no? Pero makita natin sa susunod na candle, nag-close above na tayo. Okay? So, meron tayo dito, meron tayong susunod dito sa mga to. Ang dami na ito, no? Basically, 1, 2, 3. Itong tatlong to, no? Mga liquidity area to, no? So, may possibility mag-push down pa to ng onti pa. Hindi natin sure. Pero may long na ako dito. Okay? May long na ako dyan. Kung titignan natin ang loob ng fifth wave na to, so mas maiksing time frame na to, no? Alisin natin ang volume. Tayo layo na pala ng mic ko, no? Baka hindi nyo na ako naririnig. Kung titignan natin ang loob ng fifth wave na to, may possibility rin tapos na rin siya in terms of 5 wave counts. Possibility lang, pero sa fibs natin mukhang hindi pa siya tapos. Kasi ito raw ang 1.618 na target ni third wave madalas. No, pero may possibility kasi meron tayong first wave, second wave, potential third wave to, itong maliit na to, at itong maliit na wake up na to, fourth wave, fifth wave. Medyo pilit nga lang to. Since nakalong din ako, no, kasi medyo gusto ko rin hanapin kung tama ba tong long opportunity na to, no? Kung may possibility bang mag-pump na to. Kasi nga sa longer time frame 1.272 na, no. So in case na tamang 1.272 na talaga at hindi na mag-1.618, dapat may 5 waves dito. So ito lang ang nakikita kong 5 waves dito, at para malaman natin na 5 waves, dapat ang fourth wave nagre-reject sa 236 or 382. So titignan natin mula sa number paano nga ba ulit to? Number 3 hanggang number ano nga ba to? Number 2 hanggang number 3, sorry. Number 2, kasi yung high nito. Ito ba yung high? Ito ata yung high. Number 2 hanggang number 3, makikita natin, nagre-reject tayo sa 236 area. So, ayusin natin to, no? Ayan, 236 area tayo nagre-reject. Kung sabihin natin, 236 tayo nagre-reject, meron tayong minimum target ng fourth wave. Minimum target. So, bakit ganito, no? Parang hindi ganun kaganda ang itsura nito na mahaba yung 1, mahaba yung 2, maiksi yung 4 tsaka 5. So parang ganito rin dito, no? Medyo maiksi tong 1, maiksi tong 2, medyo mahaba tong 3, mahaba rin tong 4, no? So chinek ko sa history ni BTC. May mga ganyang klase pala, no, na medyo maiiksi yung mga starting tsaka yung mga ending, magkaiba lagi yung length. No, so for example ito, no, maiksi lang ang first wave nito. Maiksi ang first wave. Ito medyo mahaba ang third wave. Okay lang 'yun, mahaba naman talaga madalas ang third wave. Tapos yung fourth wave nito medyo napakaiksi, either dito or napakahaba. Ascending triangle ba 'to? Ascending triangle 'to. So ibig sabihin ang fourth wave dapat diyan. So ganito itsura na. 1 2 3, ang fourth wave dito, mahaba yung fourth wave, tapos fifth wave. So
may makikita kayong similarity dito sa ano, no, sa part na to kung bakit yung minsan yung fourth wave mahaba. So kasi ganito ang bilang nito. Kung meron tayong ascending triangle dito, ang bilang of some sort nito, actually no, baka ito pala yung fourth wave. Kasi some sort of first wave to, no? 1, 2, 3, 4, 5 dito of some sort. Then 3, 4, 5 to. So, makikita natin, no? Kung ganito ang impulse natin at napaka-iksi nitong fourth wave, meron tayong bilang dito para sa 1, 2, 3, 4. Actually, tama ba to? Mali pala to, no? So, kung dito ang 4, ito pala yung fake breakdown. Sorry. Pasensya na, no? Medyo nagmamadali rin isa. 1, 2, 3, 4, 5 fake breakdown. So, lalagyan natin ng linya, no? Linya of some sort, ganyan. Meron tayong fake breakdown dito. Meron din tayo dito, no? Kung baka ganito lang to, no? Baka ganyan lang yan. Pero in terms of impulse wave theory, dapat meron tong fake breakdown na ganyan, no? So, meron tayong 5 waves sa loob nito, which means meron tayong some sort of first wave dito, second wave, mahaba yung 1, no? Tapos 3, 4, 5 of some sort dito, kung ganyan ba yung itsura niyan, no? So, medyo maraming klaseng impulses to, no? Na makikita natin na sa history ng BTC, hindi siya exactly perfect lagi. Kung titignan naman natin dito, hanap tayo. Itong first wave nito, parang ito ata, no? Meron tayong 1, 2, tapos meron tayong either dito on 3, 4, tapos 5. Ito maganda itsura nito, no? Maganda itsura nito. Hanap tayong example pa. Kaso ito, hindi pa natin sure kung alin dito ang hindi natin magagamit pala ito, no? So, sa past history pa ba? Meron pa ba? So, ito pala nakikita ko, no, na medyo hindi perfect ang mga impulses niya. Medyo mahaba yung 4, medyo maiksi yung 4 or 2 or tsaka yung 1 medyo mahaba. Dito rin sa mga part na to, kung sabihin natin bull market na, ito dito sa mga part na to, bull market na, doon din yung same issue na mahaba yung number 4. 1, 2, 3. Ito na mahaba tong number 4. Then tsaka pa lang tayo mag 5. So doon yung idea na pwede tayo maging bullish dito ng matindi kasi at least sa past history ginagawa rin ng BTC to na hindi pantay yung mga impulses na ito. Kunwari yung 1 hanggang 2 maiksi dito, pero yung 3 hanggang 4 dito mahaba, no? Tapos ang kalabasan, baka yung 5 baka mahaba rin to na nag-grind up lang ang kalabasan, no, na mabagal na pump. So mapapansin natin medyo mabagal rin tong pump na to. Mandami nating push up, push down, push up, push down, push up, push down, tapos puro sideways, no? Possible na ganun din ang gawin na hindi niya kamukha ang one wave. Basically, ang fifth wave, hindi niya kamukha ang one wave. Madalas sa impulse wave theory, sa most assets, most coins or stocks, medyo magkakamukha yung first wave tsaka fifth wave. Pero sa BTC, hindi ganun lagi, no? So, pwede natin maisip na kung fifth wave to, most likely, ganito ang structure na ito, no? Sinusundan tong some sort of linya na to. So, ay lang yung sa tingin kong nangyayari sa ngayon. So, kung babalik tayo dun sa 1 hour, so, may possibility ganun na ang papangit ng itsura ng impulses na ganito. Pero yun nga, baka sakali lang tong itong long ko sa ngayon. Nasa trading idea natin to, no, na bandang 4,500 tayo pwede maglong dito sa mga bandang area to. 4,500, possibility of push to the upside ng 44k hanggang 46k possibly. Pero ang pinaka-target ko lang dito, syempre yung conservative lang, siguro mga banda dito lang ang target ko na push up, no, dito lang sa mga area to. Pero hindi agad ako mag-long dito, mag-short dito sa mga area to. Kasi may possibility pang mag-push up. So meron tayong kung complete na ang 5 waves dito, kung complete na, meron tayong target dyan sa 0.5. Ito, so malayo yung conservative target ko, no? Napakalayo, no? Dito pa pwede mag-reject, pero dito na ako magte-take profit. Kasi meron tayong resistance dito. So, pwede tayong mag 0.5 or possibly mag 618 pa bago tayo mag-dump, no? Or kung mas malakas ang bulls dito pa sa mga 0.88, no? Pero sa tingin ko medyo malabo na.
Kasi medyo malakas yung indication ng bears sa ngayon. Na kung titingnan natin sa ano ba tawag dito? Titingnan natin sa 4 hours, ito yung mga na-drawing kong to, no? Meron tayo sa RSI natin. Actually sa daily sorry. Sa daily, meron tayong napakalaking bearish divergence dito, no? At makikita natin yung itong pinag-uusapan natin ano na 50 RSI nagre-reject tayo, no? So possibility na mag lower low pa ng onti dito at mabibingwit ako sa long ko. So malungkot 'yon para sa akin kasi mabibingwit pero may idea pa kasi na pwede pa mag 1.618 yung target ng pagbagsak nito, no? So possibility na medyo maaga naman tayo this time, no? Na hindi naman tayo late, masyado naman tayo maaga. So kakalabasan hindi pa tapos yung wave to the downside. Pero hindi natin masasabi. May possibility na dito na, may possibility na hindi pa dito, no? Possibility dito pa sa mga area to bago siya magkaroon ng recovery of some sort bago tayo mag-dump. So aabangan natin tong lower high na to, no? Kumbaga, no? So kung kasi medyo may pagka-scalping tong ginagawa ko dito, medyo may pagka-scalping kasi medyo mataas yung leverage ko. Kaya yung konting dump na to na lower low na ganito na maliit, mabibingwit agad ako dyan. So maliit lang yung yung stop loss ko, as in konting wick down stop loss agad, kasi pwedeng ma-liquidate yun ng malakas kapag biglang nag-teleport si BTC, no? Pag nag-teleport na ganyan, no? Ganyan. Tapos nag V-shape na na dump, then recovery agad, possible ma-liquidate yun. So napaka tight ng stop loss ko. So ganun lang para sa sa pag-iingat sa basically sa risk management nyo, no? Tight stop loss lang sa mga targets nyo, no, basically. So ayun siguro update natin. Kung dito na tayo, expect tayo mga bandang 44k hanggang 46k na recovery. No, hindi natin sure kung saan banda. So meron tayo dito 44,600 at dito meron tayo bandang 46k basically, no? Possibility na mag-recover si BTC. So meron din tayong some sort of bullish divergence. So nakalimutan ko i-point out to, no, bago natin end yung video. Meron tayong some sort of bullish divergence sa ngayon, okay, which is madalas nangyayari sa fifth wave, pero ayun yung sinasabi ko, no, since ang slope nito pababa, pwede tayong mag-wick down pa dito. Okay? Doon yung idea na pwede tayong mag-lower low. So, same concept pa rin. Pwede pa rin tayo mag-lower low para ma-complete yung 5 wave counts dito, no? Kasi meron tayo dito 1, 2, hindi natin sure kung 3, 4, 5 na ba to? Or ganito pa to? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi natin sure kung gano'n ang itsura. So, either dun sa dalawa ang gagawin ni BTC. Most likely, bago tayo magkaroon ng recovery. So, ang may expect ko dito, since meron tayong lower lows at meron tayong higher lows, ay usog natin dito para di tayo naharangan ng mga symbol. Yan. So, may expect ko dito, pwede tayo mag-reject dito sa RSI para bumalik dito ng higher low ulit, then tsaka tayo magpapump. So, ayun ang possible na mangyari kung dito tayo mag-aaroon ng lower low. So kung maglo-lower low man tayo, medyo mahina na lang. Meron tayong idea na pwede tayong mag-long dito sa mga part na to. May idea dito, pero at the same time meron pang isa pang idea dito na pwede pang mag-long ulit, no? So kung maliit yung leverage nyo, no, makakapasok kayo dito at dito. Sa akin kasi medyo mataas yung leverage ko, kaya medyo kapag nag-lower low to, mabibingwit agad ako, no? So wag niyo siguro gagayahin yung akin. Ano lang yung akin kasi, no, maingat ako sa mga stop losses ko. Kapag na-stop loss na dito sa mga part na to, okay, medyo next time ulit tayo magda-trade. Nakakalabasan, no? So ayun lang yung masasabi ko dito sa galaw ni BTC ngayon. Pwede pa mag-push down to, no, dito sa mga area to. Pero at the same time, pwede ring dito na. Okay? So abang tayo ng pump or slightly lower low na dump dito para makuha yung mga liquidity nito siguro. Pwede dito. Then hindi ko ma-expect na diretso agad to, no, kasi hindi ko ma-expect na diretso agad to kasi masyadong malakas na tong dump na to.
Ito, masyado malakas itong dump na to. At every time na na-reach tayo ng 30 RSI, no, ito, 30 RSI, 30 RSI, yung mga close 30 RSI na ganyan. Yan, dito sa mga to, itong part na to, ito medyo may lower low, no, pero makikita nyo may bullish divergence. Meron tayong bullish divergence. Then push up, no. Tapos meron na naman tayo lower low. Ito yung sinasabi ko, no, lower low na naman, pero higher low pa rin dito. O, basically ganyan, no. O, parang ano to, parang double bottom ata. O, higher low pa rin naman to. No, so, tsaka siya nagpampa ng isa pang beses. No? Mga ano to, mga hidden bullish divergences to, no. So, hidden bullish divergence pa to? Hindi. Regular bullish divergence pala to. Sorry. So, ibig sabihin, may some sort of reversal na hindi natin sure kung gaano kalaki, pero yun nga. Basically, ganito kalaki yung reversal niya, no? So, dito rin mga ka-expect tayo ng some sort of reversal, pero hindi gumiling na reversal na ATH, reversal up na corrective move, no? Na ganyan, ABC, then dump. Okay? So, ayun yung idea natin sa galaw ni BTC ngayon. May mga targets ba tayo? Basically, ano lang, no? Gamitan nyo na lang ng fibs. So, kung sabihin natin, hindi pa dito yung local low neto, basically, meron tayo 1.272 hanggang mga 1.618 area dito. So, pwedeng, sa area to, yan. Itong box na to, barin ko lang itong mga drawing kong to. Yan. So, kung dito na siya magre-reject, dito dapat ang target na ito. So, meron din tayo sa longer time frame dyan. Longer time frame na ito, dito banda. Na, teka lang So, mula dito hanggang dito. Tama ba to? Paano nga ba ulit to? Nakalimutan ko na. Ito yung 1.618 pala. Sorry. Na ano ko yung brain fart ako eh. Ito hanggang dito. Teka, tama ba to? Teka lang Number 2 tsaka number 3. Ano ba? Kahit ako nalilito ako, no? Number 2, number 3, tapos number 4. Parang mali ito. Hindi, tama pa rin to, pero 6 ang gamit ko nga lang fib extension, no? So 618 dapat. So dito sa area to. Dito sa area to. Yan, so meron tayo dito. Teka, gagamitin ko yung fib retracement. Wait lang tama yung ginawa ko, pero hindi yun yung ang gusto kong gawin. Teka lang Ito pala, sorry. Number 3 hanggang number 4 na fib retracement. Yan. So, lahat sila magla-landing dito sa box na to. So, makikita nyo to, no? Tatanggalin ko na to, At, uusog na lang natin to the right. Yan. Usog natin to the right to. So, buray natin to. Teka, tama ba yung nabura ko? Ito, tsaka ito. So, meron tayong isa pang fibs dito, which is ito. Yan. So, dito, no? Dito nyo ibabantayan yung box natin. So, ayun ang target niyan. Ang sumunod, yung 1.618 na itong isa pang fibs na to. Ando din siya sa box na yon. Ito, no? 1.618, 618 ng fib extension, at sa shorter time frame na 1.272 hanggang 1.618 na target ng fifth wave. So, basically, andi dito, no? Ang target ng pagbagsak. Kung babagsak tayo dito, no? Kung babagsak pa tayo dito. So, nasa area siya ng 4169 hanggang 4260 area, basically. At meron tayong, yung low neto. No, basically, ang dami nating confluences na matinding support of some sort to. Okay? So, ingat lang tayo, pati yung long ko, baka kailangan din mag-ingat. Kasi yung daming hindi pa natin sa fib extension, sa fib extension, hindi pa natin nare-reach tong 618. Okay? Pero sa sa 1.272 target, which is ang dami natin drawing, no? Ito, no? 1.272 target na to. Ito. Na-reach na natin. Yan. Okay? So, nag-close above tayo. Nag-wick down tayo, close above, no? So, minimum target na yun na pwede natin masabing tapos na ang fifth wave. Pero, since nakakita tayo, marami tayong drawing dito na ang dami nating confluences na support dito,
na mas malakas ang pump dito most likely kapag naka-reach dito. Medyo delikado yung long ko dito, no? Long ko dito. Yan, long ko dito. Okay? So, ayun lang siguro, makikita nyo, lahat ng dinrawing ko dito, puro ano yan, impulse wave theory na based sa, basically, lahat ng yan, Fibonacci na based sa impulse wave theory, no? So, lahat ng targets na yun, pasok sa, ano ba to? Burahin ko na lahat to. Pasok lahat sa, sa impulse wave theory, no? So, marami tayong indication na pwede pa tayong mag-push down dito sa mga area to. Pero at the same time, kasi meron din tayong bullish divergence. Ito, no? Bullish divergence. So, hindi natin sure kung alin ang pinakatama. Kasi ang bullish divergence, hindi lagi itong kapag nakakita na tayo ng bullish divergence, ay mag-play out agad. Hindi ganun yun, no? Example lang yan, itong daily na bullish divergence na, bearish divergence na ito, no? Na maraming beses tayo nag-lower high. Ito, lower high, lower high, lower high. So, 4 na beses, no? O 3 beses, sorry. High, isang lower high, pangalawang lower high, pangatlong lower high, tsaka palang nagdadump. No, meron tayo dito. Higher high, higher high, higher high. At makikita natin, nagko-curve down siya. Okay? So, may indication of weakening pattern dito. So, ito siguro update natin. DXY, S&P 500, mamaya pa tong S&P 500, mga 9:30. Malapit na, no? Mga 12 minutes na lang. DXY, walang galaw si DXY, no? Pero, meron tayong fibs dito na ganito, most likely. Broke na pala siya. Na ganyan, nakalabas na tayo ng 618, which is medyo somehow bullish, pero at the same time, bearish pa rin tayo. Pero nakakita ako ng some sort of hindi magandang sign na nakaka-break siya ng mga ganito, tsaka ng mga ganito, no? So, pwede natin siguro ma-expect kung double fibs natin gagamitin. Meron siya target sa 0.5 kapag lumagpas tayo sa 0.5. Ito, pag lumagpas tayo dito sa 0.5, lalo na dito sa 618, medyo bullish na si DXY at makaka-expect tayo medyo hihina ang mga riskier assets. So, ayun siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.